ewan ko kung anong account nila nilalagay, but definitely kung anong kinikita niyan, mas maliit pa mas mababa pa sa inflation. So lugi pa yung gobyerno. Sa ngayon, ang PhilHealth ay hindi nabigyan ng budget sapagkat kailangan nilang gamitin muna yung kanilang reserve funds na kung nakikita ninyo, marami na ngang nagagalit dahil hindi nabibigyan ng tamang reimbursement, hindi mabilis ang pagka-reimburse. Kung nakikita naman natin na ganong karami yung pera nila, kailangan gamitin nila yon dahil nasasayang lang. Anong ginagawa ba't nila iniimbak lang doon, hindi nila ginagamit. So, doon sa mga sektor na talagang walang pondo, doon natin nilagay yung mga sobra naman sa iba na alam natin hindi nila kailangan. Sapagkat later on, 'di ba nakita na natin yung desisyon ng Supreme Court. Sinabi nila hindi pwedeng pag naibigay na sa kanila, hindi pwedeng ilipat kahit na merong mga crisis situation or pangangailangan sa ibang sektor. The problem here is that the subsidies that the government is giving sa PhilHealth is literally for the poor and the retirees because they don't contribute to the PhilHealth. Wala silang insurance, which is the goal of the universal healthcare, na magkaroon sila ng health insurance in cases of dire financial need para sa medical expenses nila. Unlike other categories including OFWs, formally employed, and any others that regularly contribute to PhilHealth's insurance, which are also covered. The problem here is that the subsidies that the government is giving sa PhilHealth is literally for the poor. The Philippines has a universal healthcare system. Nanggagalaiti yung sa US kasi bakit sila walang ganun, and the insurance there is hell. To the point na pumatay ng CEO. Pero imbes na matakot sila sa taong yun, sinelebrate nila yung CEO ng health insurance company na yun. Ganon kadire sa US. And the fact that the Philippines has a universal healthcare system was supposed to be an all-encompassing health insurance system to provide equitable and quality care to Filipinos nationwide. Isa sa mga pinagkukunan ng mga ibinibigay na subsidy ng gobyerno ay galing sa mga sin tax o excise tax sa mga bisyo tulad ng alak, sigarilyo, sugar-added beverages at marami pang iba. Sin taxes aims to discourage people from buying these products. Kung ba dinadagdagan nila, pinapatungan nila para mas lalong mahal and hindi nila ma-afford, or the very least, mag-hesitate sila na bumili ng sigarilyo, ng mga matatamis na inumin at alcohol. Now,